Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome to another episode of Simply Talkies Vlog. So malamang alam nyo na kung ano ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Ito po, hot topic sa ating bansa. Pasensya na kayo, lagi tayong late. Paggising ko kayo ng umaga, tumambad sa akin ng mga balita. Si Itok-Itok, si Tamilmil, naglakas ng loob. Naglakas ng loob. Sabog ang itlog. Ayun, sumambulat sa atin na siya pala ay nag-quit na sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary at co-vice chair ng NTF-ELCAC. Palakpakan! Ito lang ang malakas. Itong kulay na to ang malakas. Huwag niyo pong tignan ito. Huwag niyo pong tignan to. Ito lang. Marcos lang ang sakalam. At higit sa lahat mga kababayan, yung mga pinagtawanan, inalipusta ng mga dedesyet na ito po. Ito. Yung sinasabi ng tatlong bugok, no, na mga budulero doon sa SMNI show nila, yung mga kupal na banateros. Sinabi nilang parang nag PTA meeting lang daw, nag-tour. Yung sinasabing wala pang 30 ang umaten. Yan po. Dahil kay Mami Peng, no? Yung kakaunti na sinasabi nila, yung pala ang susundot sa haliparot na ito, sa hindot na ito, sa hitad na ito na I'm done. Diba? Akala nila yung kakaunti na sinasabing walang bilang, wala kayong numero, puro pang tutuya. Masasama pa ang sinabi, pinagtawanan ng mga ungas na didisyet ng mga vloggers, influencer. Yung pala ang magpapabagsak sa kanilang iniidilong itok. Diba? Tayo ngayon ang may huling halakhak. Ano akala ninyo? No? Walang power ito. Di ba, Mami Peng? Di ba, yung mga vloggers, influencers na nagsalita dyan, alam nyo na kung sino yan, napanood nyo, kung gusto nyo, balik-balikan nyo yung mga videos nila. At isampal ninyo, lalong-lalo na doon sa kupaleros, yung bagong tawag natin, hindi na po sila banateros, kupaleros na tatlong itlog na bugok. O yan, di ba? We got our wish. Alam ng Diyos, sinagot ng Diyos ang ating panalangin. Paano na po yung peace rally nila? Madami naman sila. Oo nga, madami nga. May nakinig ba? Wala. Pasok dito, labas doon. Kasi alam ng tao kung ano ang tama at ano ang mali. At kitang-kita naman na mali ang mga pinagsasabi nila sa mga mautog, palautog nilang rally. Ano yung sinabi nung mga kasamahan nating mga vlogger, mga matatapang, ayan ang dapat tawagin na katipuneros at katipuneras sa pangunguna ni Mami Peng. O ngayon, inalipusta nyo yung ale na naglakas ng loob, no? Na dati usap-usapan lang. O pati si Banat Boy, kung babalikan nyo yung kanyang mga vlog, Sara resign! O ngayon, sino ang nauna? Ang aming presidente
o ang inyong iniidolong Tamil Mel? Diba? O, sabi niya nga, tulad ng ating inaawit dito, kapag may lumisan, anong sabi ni John Denver? All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up. Ay, mabuti naman. Napasarap ang tulog ko, Carcleia. No? Paggising ko kaninang 6 a.m. dito sa California. At pag-open ko ng balita si GMA News, tumambad. Sara Duterte quits DepEd NTFL ka. What? Hindi po ako nalungkot. Yung ngiti ko mala joker. Mami Peng, tignan mo yung ngiti ko. Mala joker. Hanggang dito. Kung pwede nga lumagpas, hanggang 360 yung tawa ko. Sabi ko, magpupula ako ngayon. Ito ang damit ng tagumpay. Diba? Ang ganda, ang linis nitong iningat-ingatan ko talaga to, mga kababayan. Ayaw kong may dito, yung sasabit-sabit, maghihimol-mol. Ano po to? Pang-golf. No? Pang-golf po ito. Kaso lang, luma na. Hindi pa ako binibigyan ni Carcleia no? Ng bago. Carcleia, bili mo ako nito sa outlet sa Lacoste outlet. Diyan, pumunta ka diyan. Baka may outlet diyan malapit sa iyo sa Orange County. Ay, wala pala. Walang outlet sa Orange County, mga kababayan. Lugar ng mayayaman yan. Kaya si Carcleia, paldo-paldo yan. Carcleia. Kita mo to? With visa, Carcleia. Kailangan ko ng bago. Kailangan yung matingkad na red. Para masilaw sila. Bakit? Para pagsuot natin, it reflects Marcos lang ang sakalam. Di ba? Nag-quit si Tamil Mel, mga kababayan. Ako, napahaba. Bago natin ituloy, mga kababayan, ang mga pang-aasar sa mga dedesyet, sa mga kupaleros na dedesyet, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessing, sa mga kasama natin sa video premiere, diyan po sa chat box at comment section tulad ni Ate Marie Cris Hernandez, si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa buong Palawan. Tagumpay po ang buong Palawan kasi meron po silang pinersona ng grata na dalawang mga ungas na mga vloggers. Sa buong bayan ng Zambales kung saan po ako nagmula, sa buong norte po, no? At sa ating mga West Philippine Sea Warriors, tandaan ninyo, atin ang West Philippine Sea. Makipagtulungan po tayo sa ating gobyerno. No? Para po sa atin yan, for our future generations. Okay, we have to resist. Filipinos do not yield. Okay, ano man ang mangyari, Filipinos do not yield. Nandiyan po yan sa ating puso. Lalaban tayo. Okay? At ganun din po kay Aichang, kay Miyu, kay Wanabet, kay Senchang. Si Senchang, bibihirang pumunta sa atin. Ewan ko kung nasaan yan. Si Ate Beth M, si Toda Analisa. Sino ba nakalimutan ko? Mga taga-Japan po yan. Si Mami B, si Mami Peng, Mighty Baisa, si Maritel T, Priscilla Acepcion, Lorna Rafael, Malditang Lola, Mama Lou Parker, Jin Jagers, si Ilocana Kana, Carcleia, Hattori, RN Tusens, Danny Reynado, si Muhammad, Ninita Umali, Nilda Arceo, at meron pong nagpapa-shoutout, mga kababayan. Pasensya na, ihabol natin ito. At syempre, bago daw po sila no? Nandiyan po sila sa Calgary, Alberta, Canada. Ang ganda po ng comment niya, mga kababayan. Hello, I'm enjoying your vlogs with a twist. Yung vlog daw natin may twist. Ano po yung twist? You can combine humor with information issues that concerns Filipinos. Thank you from a new subscriber. Siya po si Peter.
si Mr. Peter DG34. Maraming salamat po, no? Buti na lang po na-recognize nyo yung ating paano po tayo mag-ano ng ating vlog, no? Ganyan din po ang sinabi sa atin ni Hattori, no? Siyempre naman, wag naman yung puro galit. Kailangan merong funny side, may humor side, ganun, di ba? Kahit pa paano. Okay? So sa lahat po ng OFWs, you are the modern heroes, no? Ingat po kayo and may God bless you all, no? At patuloy po nating ipagdasal ang ating presidente na lalo pa siyang ingatan na kung saan itong kanyang DepEd Secretary, kanyang co-vice chair sa NTF-ELCAC at vice president ay nag-quit at malamang sa malamang, no? Kokontra na ito. And the most worst na gagawin ng mga ito, they will take over or forcibly take out our beloved President BBM and his family out of Malacanang. They will grab the power from him. Kasi yan din ang sinasabi nung mga nasa maisog, lalo na si Roque. Talagang gusto po nilang iupo si Sara Duterte bilang presidente ngayon na at ganun din sa 2028 para ala gloria lang. Ayan din po ang sabi ni Senator Trillanes. Tama, mali. Diba? Kaya tayo po, no, ay magbantay. Kasi bakit nila gagawin yan? Mamaya sabihin natin sa dulo. Bakit gagawin ito ni Tamilmil? At ano ang mawawala sa atin pag sakaling siya ang iluklok, no? Parang gagawin nila yung ginawa nung mga oposisyon noon kay Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Do you think history will repeat itself? Do you think our beloved PBBM will let it happen? Kung ganun man, edi shame on him. Diba? Tulad nung sinasabi nating idiom. Pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me. Ibig sabihin, hindi ka na natuto. Diba? Ginago ka ulit. Hindi ka natuto. You never learn your lesson. Ganun lang po yun. Ngayon, itong si Duterte, nag-resign, pero may twist, mga kababayan. May twist. Ano yung twist? Kasi sabi po dito sa ulat na ito, base po kay PCO Secretary Garapil, ang effectivity pa ng kanyang resignation ay July 19. Oo. Di ba normally pag nagsasubmit ka ng resignation, 2 weeks notice? May 2 weeks notice ka. 2 weeks lang. Ayun lang po yung pagkakaalam ko. The maximum where is the fully transition of your duties and responsibility ay may transfer mo na sa papasok na bagong papalit sa posisyon mo. Ito, 4 weeks? Wow! Talagang entitled biyat si Gaga. At eto pa mga kababayan, hindi siya nagbigay ng isang matinding dahilan bakit siya nag-quit. Pero sa atin, na mga kritiko niya na nagsasabing, Sara, alis dyan. Diba? Tagumpay tayo dun. No? Hindi po siya kawalan sa DepEd. Bakit? Useless naman siya eh. Diba? So, anong pinakadahilan? Bakit siya nag-quit? Kung mahal niya ang mga estudyante, mahal niya ang mga guro, at kaya niyang gampanan yung trabaho niya bilang isang DepEd, gagawin niya ang lahat. She will thrive. She will do everything in her power para mapaunlad ang antas ng edukasyon sa ating bansa. Pero inunahan niya na ng katangahan niya eh. Bakit? Di ba may mga video na nag-surface sa isang speaking engagement na sinabi niya na wala siyang kakayahan. Hindi siya galing sa educational sector. Doon pa lang, ibinaba mo na ang sarili mo.
inamin mo na hindi mo kaya. O therefore, bakit mo pa rin tinanggap na challenge ka? But the challenge is too hard. Di ba? Hindi kinaya. No? Wala. So therefore, you wasted yung sinasabi ng mga survey. Di ba? Useless yung survey. Hindi totoo yung survey, mga kababayan. Dahil lahat ng mga nagsusurvey, siya ang top performing cabinet member. Ha? Magaling siya mag-handle ng departamento niya. Nasaan yun? Di ba? Nasaan? Pag-iisipin natin, yung mga survey na yon ay gawa-gawa lamang para iangat yung imahe niya, pabanguhin yung imahe niya, pagandahin ang imahe niya. Oh, who is the loser now? Nakakita nyo? Mahusay talaga ang ating totoong Diyos. Dahil ang Diyos ng mga hindot na ito, ay si Kibuloy. Di ba? Isipin ninyo, kung magaling siya, mahusay siya, hindi siya mag-quit. Kahit na ano bang panawagan ni Mami Peng. Mami Peng. Ano pang panawagan ni Banat Boy? Ano bang panawagan ni DJ Byron? Ni Tokis? Ni Munting Tinig? Ni Ali Bugha? Lahat po nung nandun na nagsalita sa entablado na sinabing parang PTA lang, parang nag-educational tour lang. Wala kayong bilang, wala kayong boses. Hindi magaganap. Di ba? The numbers will not lie, sabi nila. 61%, 68%. Di ba? Top performing cabinet members, number 1. Tapos biglang mag-resign, iniwan mo. Diba? O ano ka? Bakit mo iniwan? Na-pressure ka? Nung kakaunti lang nila Mami Peng? Wow! Kakaunti man sila, pero ang boses nila keep continuous reverberating or keeps on echoing parang ping-pong ball na sa isang cubicle keep on bouncing. And then finally, it annoys you. You can no longer bear the noise of that bouncing ball, no? Nagsasabing, Sara, alis dyan. Sara, alis dyan. Sino pa ba yung isang vlogger na yun? Si Admin Rich? Halos mawalan na siya ng boses. No? Sa lakas ng boses niya, ayun, yung ping-pong ball, boom, 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 boom. Ayun, everyday, tumitunog sa tenga niya. Hindi naman siguro puno ng tuludil yung tenga nung hitad na ito. O ayun, I quit. Diba? Nakuha niyo yung punto ko? Why quit if you are doing well? Why quit if your numbers are up? Why quit if you think you are the top performing cabinet members? Why? Bakit ka nang iwan? Yan ba ang karakteristik ng isang good leader? Really? When the boat is sinking, you are the first one to jump overboard? Ganon! Ganon! Ikaw ang kapitan ng DepEd. Pero nakikita mo sinking, mamaya, dun sa dulong-dulo natin mamaya, sasabihin, bakit sinking again? Another blow to this department of hers. Kaya sabi niya, I'm out of here. I can no longer bear that annoying sound. Sara, alis dyan. Diba, Mami Peng? Doon sa mga tumulong, sa mga nag-contribute doon sa kakaunting tao sa rally nila Mami Peng. Tagumpay po kayo. Tagumpay. Bakit? Ayan, no? Nag-quit eh.
Hindi nagbigay ng reason. Pero maraming factors yan. Isa sa mga factor, yung mumunting tinig o si munting tinig, sumambulat na parang isang nuclear bomb kay Sara Duterte. Pero bago sumambulat, it kills her softly. Hindi po yung pagkabagsak nung Sara resign rally boom! Ganun Hindi po Bakit? Hindi mo muna naramdaman yung magiging epekto. Para po yan isang cancer na unti-unti sila. Una, haala nyo, walang epekto. Pinagtawanan, ulit-ulitin ko. Nakita nyo paano inalipusta yung Sara resign rally na yon. Yung mga vlogger influencer nila, no, pinagtawanan, inalipusta, ni-ridicule. O ngayon, sino ang may huling halakhak? Di ba, Mami Peng? Tagumpay. Pero, maski nagtagumpay tayo, huwag tayong pakampante. Kasi may balik yan. Ano bang sabi ni Roque? May leader na ang oposisyon. Let's take back our country. Uwe! Ano country nyo? China, ni hao, bong choy lak. Yun, Roque. Sige, subukan ninyo. Subukan daw, subukan. Kaya nga dapat, lagi tayong alert. Mamumuno na yan sa oposisyon. Abay, ang galing ninyo. No? Inagawan nyo pa ng pwesto ang mga totoong oposisyon. Sino yon? Di sila Lagman. Di ba? Sila Hontiveros. Di ba? Kasi itong si Tamilmil, sa sobrang pagka-spoiled brat, sa sobrang entitled, hindi niya makayanan na hindi niya mapasunod yung mga taong gusto niyang ipasunod sa kanya. Feeling niya, no, they are in the palm of her hand. No way. Piruin mo, isa kang second highest official of the land, sabihin mo, ano yung tawag doon? Kila Hontiveros, I don't have respect for them. Diba? Yan ba ang statesman? Hindi. Para lang yung siya tatay niya. Authoritarian, diktador. Akala nila, no, mapapaikot nila, ang mga mambabatas o ibang politiko. Ang napapaikot lang nila ay yung mga duwag, yung mga bulag na mga followers nila. Piling tingin nila sa mga Duterte ay mga poon nila. Yung pala, niloloko lang sila. Mamaya sasabihin natin, bakit ito nag-resign? Kasi di siya nag-provide Maraming factors ito. Pero ang sinasabi ko sa inyo, isa yung munting tinig na unti-unti siyang kinain. Kasi yung munting tinig, walang hinto sa pag-echo, keeps on bouncing, no? Tulad ng sinabi ko, parang ping-pong ball sa loob ng isang crucible, yung ganun, no? Nasa square, nasa box, patuloy lang na nagbabounce, ang ingay. Di ba? Hindi soundproof yung box. Ayoko na. Walang yaka, Mami Peng. Walang yaka. Di ba? Itong malungkot. 30 days pa. Grabe 30 days pa daw siya, mga kababayan. Ano ba yun? May 30 days? So, sasahod pa siya sa DepEd at sa NTF-ELCAC, no? Para daw po, ang sabi niya, to prepare a 30-day transition plan for all the 9 strands in the central office as well as for the different boards and councils chaired by DepEd and Simeo. Ganon. Dapat na-force mo na yan. Dapat, alam mo naman, maging decision mo, magkikwit ako, kaya dapat prepare ko na. Come on. Ang sabi niya pa dito, nag-resign daw siya, not due to weakness. Yung pala reason not due to weakness. Ano yung weakness? Na sinasabi? Hindi daw sa kainhaan. Ano? Wala ka nang masabi sa West Philippine Sea, sa aggression ng mga Chekwa sa West Philippine Sea, lalong-lalo na sa ating mga resupply mission. Di ba?
Tapos kumakampi ka pa sa isang pinaghahanap ng batas. O, sa isang allegedly child molester. What kind of a leader are you? What kind of a leader are you who exemplify sa mga bata na okay lang palang kampihan yung isang alleged criminal? Okay lang nakampihan ko yung isang bully? Diba? Plastic. Ang sabi niya, mga kababayan, ang aking pagbibitiw ay hindi lula ng kahinaan, kundi dala ng tunay na malakakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. So dito, pinapakilala mo lang, kaya ka nagbitiw kasi incompetent ka. You don't have any idea how to improve the Department of Education because wala dyan ang puso mo. Yun lang yun. Nagpa-tweetams ka lang dyan. Wag mo na kaming lokohin. Diba? Oh, yung ang catch up Fridays mo, palpak. Wala. Oh, diba? Ngayon, mga kababayan, ano po ang sinabi dyan ni Senate President Chis Escudero? GMA News Online. Sara quitting, pated after Kin's criticism, her silence of issues. O tama naman siya, mga kababayan. No? Ako po, nag-a-agree dito kay Senate President Escudero. Kasi, yung patuloy na pagbira ng kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ulyaning tatay na Pentaning, yung kupal niyang kapatid na si Baste, at yung isa pang kupal niyang kapatid na si Pulong, kay Presidente Marcos. Diba? Ayun ang sabi ni Chis Escudero. I believe her resignation was inevitable. O, yung bang parating eh. Parang alam mo na. Mapre-predict mo na. From the time her father and her siblings and allies started attacking PBBM and members of the First Family. Correct. Hindi lang yan. Inatake pati yung House of Representatives. O, di ba nagpulusan lahat sila? Eh, gago yung tatay eh. Yung tatay ang nagsimula niyan. No? Aside, kung si Sara lang ha, naalala nyo, di ba? Nagtampo siya kay Speaker. Sinabihan daw nilang tambaluslo si Speaker nung tinanggalan ng Deputy Speakership si Gloria. Nag-quit siya. Di ba? Tinanggal niya yung partido niya sa lakas CMD. Pero, after how many weeks, nagkabati naman sila. O tapos nangyari na yung bruhaha sa kanyang budget, hindi nabigyan ng confidential fund, nagtampo na naman. Kung professional ka ba naman eh, kung marunong kang lumaro sa politika, eh sabi, okay, let it go. Diba? Hahayaan mo na yun. Hindi, nagtatanim sila ng galit. They take it personally. That is not a good one. Hindi ganun. Yung mga bagay na yun, hindi mo dinadala sa national scene, kundi doon ka na lang. Doon ka sa bayan mong Davao City. Pang-lokal yun. Huwag mong dalhin yung pagiging matampuhin mo, pagiging malamboten mo, sa national stage. Because you don't know what's gonna happen. What will be the impact of yung pagiging matampuhin mo, balat sibuyas mo. Hindi ganun mag-govern sa national government. Maybe you can do that on a local government. Pero hindi. Hindi ikaw lang ang sentro ng atensyon. Diba? O, may paano pag naging presidente? Eh di diktador. Eh di ba ayaw natin ng diktador? Ayaw natin ng authoritarian? Tulad nung tatay niya? Oh, eto pa sabi ni Senate President. Its inevitability became more pronounced when she was already silent and not expressing her support on certain policy issues such as the West Philippine Sea. Correct. Tingnan nyo si Escudero nagmamasid lang pero brainy. The bagong Pilipinas hymn, hindi niya pinaawit yan nung June 12 doon na flag ceremony sa Davao City. Ito pang masakit, the Quibolo case and attempted arrest, etc. O di ba? Kitang-kita naman natin. Pati yung mga yung mga makakaliwa progressive group.
They are condemning him, especially on the West Philippine issue. Pero siya wala. No comment. Diba? How can she be a leader? In a small issue lang, even though it's not petty, it concerns our national security and our sovereignty. Wala kang masabi? Diba? Sabi nga nila, even a regular citizen, they can give a comment on that. Pero hindi. Anong pinoprotektahan niya? Ang image niya? Why? Ano ang mas mahal mo? Ang China o ang bansang Pilipinas? Tapos magsasalita kayo ni Amy, mahalin natin ang Pilipinas? Gonggong pala kayo. Pareho kayong walang statement sa West Philippine Sea. Paano yun na nasabing mahalin natin ang Pilipinas? Sinong inuulol ninyo? Ha? Niloloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Kayo po na nanonood dito. Di ba? Alam nyo ang pinagsasabi ng mga dalawang gaga na ito. Si Amy at saka si Tamil Mil. Ha? Itong parehong mahilig sa tea. Tamil Mil at Tambalina. Double tea pa kayo. O dagdagan natin ng isang tea. Mga tanga. Pagsasalita kayo na mahalin natin ang Pilipinas, but you are so silent on the aggression, on the bullying, harassment of the Chinese Coast Guards, and their navies on our West Philippine Sea? Tama ba yun? Bakit ang West Philippine Sea ba hindi parte ng Pilipinas, hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas? Abogada ka, Tamil Mil. Di ba? Section 1 of our Constitution, ano sabi? National territory. Ikaw, Senadora Amy Tambalina, alam mo rin yan. Pero ginagago nyo lang ang mga tao, ginagamit nyo ang mahalin natin ng Pilipinas, pero wala sa puso nyo yan. Diba? Tama lang na i-call out kayo. Eto pa, Escudero said the Vice President have the right to have policy differences with the President. I believe that people love and respect her precisely for that, for having and fighting for what she believes in and for her own beliefs. Oo nga, magkaiba nga. Pero ano ang posisyon nila sa mga national issues, especially the West Philippine Sea? Ano ang posisyon nila sa mga taong pinaghahanap ng batas? Sa pagbibigay ng hustisya sa mga biktima? Wala. Yung mga pagpunta nila sa mga burol na gano'n, it's just a facade, it's just a hypocrisy. Diba? Tapos sinabi niya doon during the campaign, protektahan natin si Apo Lakay. Hanggang campaign lang pala yun, putik. Diba? Kaya, pag ito kakampanya, kung ano man, itong 2025 o sa 2028, if she will give up her position as VP, so better be. Para tuluyan ka ng mag-ano kayo, kunwaring oposisyon, mga peking oposisyon. Diba? Oh, nakakaya eh. Piruin mo yan, nag-quit ka, kasi hindi mo makayanan. No? Kaya dapat, tama lang yan, para malaman natin ano talaga ang posisyon niya sa mga national issues. Pero mo, protektahan mo ang isang wanted, alleged abuser ng mga kabataan. Di ba? Ikikriticize mo yung ginawa ng kapulisan? Hindi kayo manawagan doon sa taong kaibigan ninyo para mabigyan naman ng tamang hustisya yung mga biktima niya? Hindi. Pinoprotektahan ninyo. What does it tells you? Ibig sabihin, pag sila pong naupo sa Malacanang, wala yang pagtatakpan pa yan. Lalo pang mamamayagpag ang kademonyuhan sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Eto pa, labas tayo. Kay Kiko pala, ang sabi ni Kiko dito, tinatawagan niya si Pangulong Marcos na mag-appoint ng secretary who has dedicated his or her life to education and can show the track record for it. Sino po yan? Ako, wala pa ako naisip kung sino nga narapat dyan, no? Sino ba dito? Ito pa sabi ni Pimentel. This person must be someone who has worked with or in the department for decades, someone familiar with how the department works as well as with the problems of the education sector and educational system. Someone who has tama yan. Okay, sige. Hahanap po ang Pangulo dyan. No, kailangan mabet maigi yan. Yung may puso talaga na alam ang gagawin, hindi yung in-endorse ng ganito, hindi po. No? Kasi itong Department of Education, remember, ulitin natin sa inyo. Ito po ang number 1 budget every year sa ating General Appropriation Act, sa national budget.
billions, baka nga itong 2025 budget, baka trillion na yan, baka umabot na ng 1 trillion pesos. O, sana hindi po kurakot, hindi tanga, hindi personal interest yung iuupo dyan. Okay, pasensya na po. Lumuluwag na po ang ating dito. Airways, no? Next, ito pa, si Castro naman, nagsalita din sa GMA News. Castro, Sara's cabinet resignation, declaration of war versus Marcos. Oh, may punto siya kasi yun din ang sinabi ni Roque. No? Hindi ko na po papakita dito yung ni Roque, no? Parang binibigyan pa natin ng hustisya si Roque, no? Yan nyo na yan, talakitong na yan. Alam naman nyo kung saan nyo dapat ilagay yan, no? Hanggang daldal na lang yan. Gawin nyo na lang yung gusto nilang gawin. Do it. Para magkaalaman, para malaman natin kung saan kayo aabutin. Sa oblo or bubulagtak. Ganun lang yan. You wanna take over the Malacanang? Do it. Do it now. Para malaman natin kung talagang may bilang kayo. No? Tanga na lang ang maniniwala sa inyo. Bulag na lang ang maniniwala sa inyo. Biruin nyo, ipinaglalaban nyo si Quiboloy. Wanted, hindi makaharap-harap, sinungaling. No? Siguro naman lahat napanood nyo na yung mga katangahan. Yung kabudulan ni Quiboloy. Sabihin niya siya ang anak ng Diyos, hawak niya ang buhay natin, hawak niya ang kaluluwa natin, hindi tayo makapunta sa langit kung hindi tayo daraan sa Kanya. Gago ka pala Quiboloy. Ano yung sinabi ni Jesus Christ sa I am the way, the truth, and the life. Di ba? Oh, kung kayo, no, usisahin yung sinabi ni Quiboloy, maniwala kayo? Maniniwala lang kayo kung di nyo lang sinasabi sa Biblia. Tanga lang kayo. Di kayo nagsasaliksik. Ganun po yung kulto ni Quiboloy. Ang alam nila, ang lahat ng lumalabas sa bunganga ni Quiboloy ay nagmumula sa Diyos. Kaso bulag sila eh. Tinakpan ng Diyos ang mga mata nila. Patuloy silang nililin lang ni Quiboloy. Oh, di ba? Kung maniniwala kayo kay Sara Duterte at kila Roque, ano kayo? Kampun kayo ng demonyo. Yun lang yan. Maniniwala kay Tayta Milmil, wala nga siyang masabi sa mga Chino. Bakit? Kakampi niya eh. Baka nga financer niya yung mga yan eh. Oh, di ba? Kaya tama si Castro. Declaration of war versus Marcos. Bring it on! Di ba? Bakit? Sino ba kayo? Ang tagal-tagal nang ginagawa yan eh. Di ba? Simula pa lang, 2 months pa lang sa pagkaupo ang presidente, they already declare war on him eh. Oh, ano pang bago? Di ba? Oh, eto pa the resignation of Tamil Mil from the Marcos cabinet marks open war between the former allies and the upcoming escalation of hostilities between the two camps. Ayan. Ano pa ang sabi ni Castro? Sana ay mas maaga niya ito ginawa para nakapaglagay ng isang kalihim ng DepEd na galing talaga sa sektor ng edukasyon at alam ang kanyang ginagawa. Nasayang ang 2 taon para ayusin agad ang edukasyon, krisis sa bansa at benepisyo at sahod ng mga guro at education support personnel. Correct naman siya. Ano pa ang sabi ni Brosas dito? Mamaya dadagdagan natin yung sinabi ni Brosas, no? Her resignation highlights the urgent need to appoint a genuine public servant who will prioritize uplifting the long-neglected education sector. O eto na lang, advice ko sa inyong dalawa rin. Hindi sa kinakampihan ko kayo. Ba't hindi kayo mag-volunteer? Kayo ang mag-handle ng DepEd. Di ba ikaw, Brosas? Teacher ka. Alam mo ang mga problema sa DepEd. Bakit di mo hawakan? Since ikaw naman ang vocal critic nitong si Tamil Mil, why don't you try it? Yun ang hamon ko sa'yo. Kaya mo ba? Can you give up your post as at makikipagtrabaho kay Pangulong Bongbong Marcos? Can you do it? O, di ba? Yun ang hamon natin sa kanya. Kasi teacher siya eh. Siya ang representante ng teacher. O, if you have the guts and the ability and the talent to do it, why not? Iset aside mo muna yung bias mo kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tama, mali. Para hindi kayo kritik ng kritik. Para ikaw naman talagang totoong ikritik namin. Hindi naman depensa kay Tamil Mil. Tingnan nyo nga, abogada, wala nga yatang kasong hinawakan niyang gaga na yan. Di ba? Balikan na lang dun sa Davao. Resign ka na rin as VP. Wala ka naman dyan, palamuti ka na lang ngayon. Biruin nyo sumasahod, palamuti lang, binabudgetan pa, tanggalin na yung budget niyan. Di ba?
Bibigyan pa ng budget yan eh. Bigay na lang yan sa mga mahihirap. Bigay nyo dun sa West Philippine Sea, sa mga magsasaka. Yan ang totoong benepisyaryo. Oh, wag nyo niring budgetan yung Davao. Mayaman naman daw sila yan. Diyan yung China, oh. Di ba? Province of China na yata ang Davao. Oh, tama mali. Mamaya sasagutin natin yung kay Castro. Yung tanong niya, bakit daw hindi na maaga pa? Mamaya, tapusin lang natin tong kay Brosas. Politiko. Naghahanda na. Sara Duterte resignation a political move for 2025 election. Ay, may punto. 'Di ba? Naghahanda eh. Mukhang may balak nga po talaga. Either may balak na tumakbo siya or sosuportahan niya yung mga ipipild nilang mga kandidato nila. Ayan yan. Kasi siya na ang magiging leader eh. 'Di ba? Biruin niyo yung huling maisog rally nila. Sino-sino lang pumunta doon? Mga member ni Kibuloy. Hindi po epektibo itong maisog rally nila. Kasi bakit? Eh yung matandang Duterte, pagod na eh. Wala nang Duterte magic. Kaya gagamitin nila ngayon si Sara para makahakot. May hakot pa yan, yung mga bulag at tangang mga didi shit. No, yung imimilt nila, yung popularidad daw ni Sara, wala na, sira na po eh. Sirang-sira na eh. Ang tanong lang dyan eh, West Philippine Sea. Diba? Ano gagawin mo? What you gonna do with that 2016 arbitral ruling? Anong gagawin mo sa mga allies natin? Paalisin niya ang EDCA dyan. Ayaw niya sa Amerikano eh. Parang si Aimee lang yan eh. Oh, di ba? Ito pa sabi ni Brosas, idagdag natin to. The resignation is definitely a political move in preparation for the 2025 election to set the stage for a potential power struggle between the Dutertes and Marcos faction. From the very start, the Vice President had no real intention of addressing the crisis in our education system. Correct! Huh? Her controversial appointment reek of traditional political maneuverings rather than a sincere commitment to our schools and protect our teachers. And Brosas, yung sinasabi mo ditong-dito, political maneuverings, hindi. Kahit naman yung kaalyado mo manalo dyan that time mag-uupo rin yan ng tao niya. During that time, President Marcos trusted her to do her best to fix that department. Nagtitiwala ang Pangulo sa kanya. No? Pinabayaan nga siya eh. Hindi nga hinayaan ng Pangulo na ang Pangulo ang sabi niya, hoy, alis ka dyan. Hindi. Because the President is giving her a chance to fix it. Hindi sa political maneuverings. Masyado ring malisyoso ang utak mo. Tama na sana yung sinasabi mo eh. Pero pagdating dito, parang sinisisi mo pang Pangulong Marcos. Kahit na sino pang maupo dyan, ay kaalyado dyan during that time. Hindi konsidera na kalaban ng Pangulong Marcos si Sara Duterte, kundi ang mga Duterte after 2 months, kinonsidera ng kalaban ng Pangulong Marcos. Nagtiwala ang Pangulong Marcos. Maski na ikaw ilagay dyan eh. Oh, pinagkakatiwalaan ka ng Pangulong Marcos. Oh, kakagat ka ba sa hamon? Kayong dalawa ni Castro? Isa sa inyo, hawakan nyo ang DepEd since magaling naman kayo. Political maneuverings ba yun? Hindi. Wala nga tinitig ng kulay ang Pangulong Bongbong Marcos eh. Di ba? Wala nang rainbow color. Kundi everybody, it's a unity. Yun ang totoong essence of unity. Walang tinitig ng kulay ng politika. Hindi tulad mo, Brosas. Nako, extend your brain. Ika nga ni Ninang Lisa. Ganda na ng sinabi mo, pero pumalpa ka sa dulo eh. Parang sinisisi mo pang Pangulong Marcos. Tanga. During that time, ulitin ko, no? Ano sila eh? Unity pa sila eh. So that's why he trusted her. That she will do her best to fix it. Pero nangyari, wala. Ang tanong, bakit 2 years? Ha? Eh, siyempre. Ikaw ba naman? Billion. Siguro nakakuha na. Maybe lang ha. Nakakuha na ba ng tamang pondo para sa 2025? Diba? Ilora? Oh. Diba? Ate Beth M, ikaw, sa palagay mo, tanungin ko kayo, ikaw Suset, oh, sabi ni Ate Beth, si Suset daw ang tanungin ko, ikaw Suset Ballesteros, ikaw, sa ano sa opinion mo, bakit tumagal pa ng 2 years bago nakapag-isip-isip na magbitaw? Yung iniidolo nyong DepEd Secretary. Sige nga, sagot nga kayo dyan, kayong tatlo, Elora,
Ate Beth M, ikaw Suset. O sinong tutulong sa tatlo? Huwag yun nang tanongin si Ai Chang. Kasi hindi naman sumasagot yan. Yari na naman ako kay Ate Beth M nito. Huwag naman si Bunso. Ay nako, Ate Beth M. Alam mo sa akin, walang bunso-bunso. Favorite ko yan si Ai Chang eh. Oh. Favorite kong asarin yan. Alam mo naman. Diba? Pag inaasar kita, isa lang ibig sabihin nun. Diba Elora? Oh. Diba John Realubit? Oh. Tingnan mo to, RN 2 cents. Oh, para lang si Harry Roque. Mag-topless daw siya. Mag-topless? Ikaw nga RN 2 cents, sasabihin mo ba yon? Ako din magta-topless. Pag lalaking lalaki ka, ay magubad ako. Ganun eh, di ba? Oh, hindi yung ay magta-topless ako. Topless? Bakit? Nakabra ka ba? RN 2 cents. Di ba? Talaga may something kay Roque. O wrong use of words lang. Gusto nyo magubad ako dito? Oh, ako ganun eh. Di ba? Lalaki yung lalaki. Eh si Roque, magta-topless ako. Ano ba yun? Oh, eto pa. Nagsalita tong mga opposition eh. Ha? Manila Bulletin. Yung leader ng totoong oposisyon ng LP, si Lagman. Lagman, BP Duterte admits his liability to teachers, students. Oh, di ba? Mahal niya daw ang mga guro at ang mga estudyante. Eh, mahal mo pala. Bakit mo iniwan, you bitch? Sorry naman ha, mga kababayan sa pagiging sarcastic ha. Sa mga foul words. Di ba? Oh, sabi niya dito, nilagman, the resignation of Vice President Duterte as Secretary of DepEd will hopefully lead to the solution of the alarming crisis in Philippine education. Correct. No less than the Vice President herself said that her resignation is dala ng malasakit, ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino, which means that her incumbency was a liability to teachers and students. Ayun, patay. O yan, inamin. Inamin po ni Tamilmil. No? Dapat nag-sorry ka na rin, Tamilmil. No? Sorry po at hindi po umabot sa inyong mga expectation ang lahat ng ginawa ko. Ay ano bang ginawa mo? Umakyat po ako ng 3 bundok. After noon, pumunta po ako sa greenhouse sa Quezon City, namili ako ng mga bulaklak. After noon, nagpa-tweetams ako, nagmotor akong mag-isa. And after that, after how many months, ako po ay nagkaroon ng sugat dito. Oh, ay ganun pala yun. Diba? Ano ang accomplishment mo sa DepEd? List down the accomplishments. Kayong mga daddy shit, can you list down the accomplishment of this freaking biatch for almost 2 years? Tama, mali. Oh, ito ang karimari-marim. Bakit niya inunahan ng resignation? Kasi baka ang resulta nito ay lalo tayong mas maganon sa kumunoy. O ito, sa GMA News Online. PH students, second to last in creative thinking. O, sabi ng PISA. Ito yung PISA, yung International Student Assessment ito. Every 3 years, gumagawa ito ng examen sa mga 15 years old about reading, math, and science. Ngayon may creative thinking. Second to the last na naman tayo, mga kababayan, wala. Ginawa po ito noong 2022, 64 countries. It was the first ever creative thinking assessment under the Organization for Economic Cooperation and Development. The result is second to the last tayo. The Philippines score an average of 14 points, which was second to the lowest next to Albania. Oh my God, oh. Bruin nyo, isa na lang. Tayo na ang kulelat. Makakahiya. The average OECD is 33 points. Wow, hindi man lang tayo umabot, mga kababayan. Walang-wala tayo
So, ibig sabihin, walang creativity ang mga kabataang Pilipino na 15 years old. Oh, ano nangyari? Unang-una, walang GMRC. Doon na lang Di ba bakit? Sabi ng Pangulo, noon, Pangulong Senior at Junior, disiplina ang kailangan sa kaiuunlad ng bayan. Paano mo makukuha ang disiplina? Sa tahanan at sa eskwelahan at sa sosyedad. Sa eskwelahan, walang GMRC. Sa tahanan, bibihira, nawala ang mga moral decay. Wala. Bakit? Kasi the advent of these technologies, nawawala ng kontrol ang mga magulang sa mga anak, kundi ang mga anak ang kumokontrol na sa mga magulang. Mga bastos, mga entitled, hindi naman po lahat. Ha? Hindi po ko nila lahat. Meron pa rin mga magulang na talagang dinidisiplina ang kanilang mga anak. Tingnan nyo ang mga batang disiplinado. Mostly silang nagsasucceed sa buhay. Ha? Nakakahiya PISA, creative thinking pa lang yan. Antayin natin yung resulta ng 2024. Ano ang magiging resulta niyan? Kaya siguro, nalaman ni Tamilmil, nako, ito na naman. Another dagok na naman sa akin to, makakarinig na naman ako nito. Eto pa, idagdag nyo pa ha. Dahil sa tayo, huling article na yun. Eto pa, naalala niyo yung sabi ni Trillanes, na baka end of June or early July, lalabas ang warrant para sa tatay niya galing sa International Criminal Court. Siguro, pinipilit siya. Sige na. You have to protect your brother and their allies. Ikaw na lang ang alas namin. We have to take Malacanang. Meron pa tayong 4 na taon. Diba? Huwag nating sayangin ang oportunidad before it becomes too late. Wala tong si Marcos. Bangag ito, magnanakaw ito. Kailangang ikaw na ang maupo. Ikaw ang sinisigaw ng Marioria. Ayun. Mas matimbang sa kanya ang pamilya kaysa sa bayan. Mas matimbang sa kanya ang udyok ng mga subversibong mga kakampi niya kaysa sa bayan. Paano mo sasabihing mahalin natin ang Pilipinas kung guguluhin ninyo? Paano nyo sasabihing mahalin natin ang Pilipinas kung ni isang statement wala kang sinabi sa harassment bullying ng mga Chekwa sa West Philippine Sea? Paano nyo sasabihing mahalin natin ang ating mga kapwa kung ganun wala kayong masabi sa panghaharas sa ating mga mangingisda, sa ating mga kasundaluhan ng mga Chekwa sa West Philippine Sea? Bagkus pinoprotektahan nyo ang mga kriminal. Diba? Ganun lang po yan Napipressure na rin siya sa China. Yan lang yan. No? Kasi tumitindig ang Pangulong Marcos. I intend not to yield. Filipinos do not yield. But this freaking Vice President yielded. Ayan yan. Nag-give up. Hindi totoong mahal niya ang Pilipinas. Mahal lang nila ang mga sarili nila. Mahal lang nila ang pamilya nila. Mahal lang nila ang mga taong mga sulsulero. Mas doon pa sila sa mga gumagawa ng mga krimen. No? Ang loyalty nila nandun lang sa inner circle nila. Kasi what? Feeling nila entitled mat sila. Di ba? They are in a la land. Na yung reality sa kanila ay puro lang kami lang ang magaling. It's all about the Dutertes. Diba? Parang movie, it's all about the Benjamins. Ganun po yan. Pero ang katotohanan, sinusuka po kayo ng mayoryang Pilipino. Gusto nyo lang itago lahat ng kapalpakan ng administrasyon ng tatay mo. EGK, West Philippine Sea, Chinese aggression, Parmali, the billions of pesos that was lost. Di po ba? Tapos gusto nyong angkinin uli?
ang pamamahala sa ating bansa, iti-take over ninyo, you try it, dude. O di ba? Tama, mali. Kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi, no? Ako, natutuwa ako at nag-resign siya. Pero wag tayong huminto dyan. Maging alert tayo. Kasi yung kampo nila tuwang-tuwa dahil siya na ang magiging leader ng oposisyon. Sunod-sunod na rally yan. Sunod-sunod na atake yan. Dapat itong pamahalaan ni Pangulong Bongbong Marcos, tiktikan nyo po yan mga yan. Baka nga yan, maghihikayat pa yan ng mga insurgents eh. Di ba nandyan na ang mga ex-MPA? Oh, nasa kanila, tinan nyo, kanudler sila ng mga insurgents. Di ba? Hypocrite lang. Ayaw-ayaw daw sa insurgents, pero yung pala, napasok na sila ng mga insurgents. Kalokohan. Nanloloko sila mga kababayan? Mga manloloko. Ha? O kayo po, comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.